Hi mga ka-interview, imagine this. Okay, may kumatok sa pintuan nyo at pagdungaw mo, collector pala, di ba? Or collector pala ng mga loan app na inutangan mo online. Sa totoo ba yan? Oo, confirm ito mga ka-interview ha. May mga loan apps dito sa Pilipinas na talagang nag-home visit kapag hindi ka nakabayad ng iyong utang. Maaring ang ilan sa inyo ay curious kung alin, kaya nga sana panoorin nyo yung buong video. Isa na namang very important topic ang pag-uusapan natin. So alam nyo ba, I made a research at nakita ko mismo sa iba't ibang mga platforms like yung mga social media nga ng daming borrowers na nagsishare ng personal experiences nila tungkol sa mga loan apps na hindi lang basta-basta nagte-text or hindi lang yung tumatawag or namamahiya or nagpo-post sa Facebook kapag may utang ka, kundi confirm din na may mga loan apps din talaga na nagpapadala ng mga collector sa mismong bahay ni borrower kapag hindi nakapagbayad si borrowers ng kaniyang utang on time. So, in this video nga, isa-isahin natin ang mga loan apps na ayon mismo nga sa mga borrowers' experiences shared on different platforms nga sa mga social media, sa Facebook, sa Reddit, na nagsabi na may gumagawa nga ng home visits. Paano ang collection behavior nila at syempre ano ang karapatan mo bilang borrower. Kaya nga kung may loan ka ngayon o nagbabalak ka palang umutang, make sure na panoorin mo yung buong video natin ha para malaman mo kung ano nga ba yung mga loan app na possible na nag-home visit, di ba? Na pumupunta sa bahay. Di ba nakakahiya kasi minsan yung ganun? Yung biglang may pupunta sa'yo para maningil, di ba? Kaya nga make sure na panoorin mo hanggang sa dulo para hindi ka mabigla kung sakaling mangyari ito sa'yo or may mag-home visit, may pupunta sa bahay nyo. So, unahin muna natin mga ka-interview ha, bakit nga ba may mga nag-home visits, di ba? So, under Philippine law kasi, ang mga lending companies at yung mga banks ay pwedeng magpadala ng authorized collector kung matagal ng overdue yung isang borrower sa kanyang loan at hindi pa siya nakakapagbayad. Hindi ito agad-agad ha. Usually, kapag matagal nang hindi nabayaran o kapag malaki na ang amount na kailangang bayaran ni borrower. Pero take note, may rules sila na dapat sundin. Kailangan yung collector ay may dalang ID at authorization letter. Ang collector ay dapat bawal manakot or mangharas. Then, dapat yung collector ay nasa tamang oras lang ang pagbisita, hindi madaling araw o oras ng gabi. So, kung may mga dumating na collector sa bahay mo, dapat aware ka sa mga karapatan mo bilang isang borrower. Ang isa, kapag may mga utang tayo, dapat nagre-research din tayo sa ating mga karapatan, di ba? Bilang isang borrower. Ngayon, eto na, isa-isahin nga natin yung mga loan apps at financing companies na confirmed nga na sinabi ng mga borrowers sa Pilipinas na nagtry na umutang at yung mga loan apps daw na ito ay nag-home visit. Ang una nga, syempre, yung Home Credit Philippines. Ito talaga yung maraming mga borrowers na nagre-report or nagsabi na nag-home visit talaga sila kahit minsan ilang araw lang na overdue, may mga collector na pumupunta agad sa bahay ni borrower. Ang style naman daw nila ay usually may dala silang ID at yung collection notice and maayos naman daw sila pakiusapan or yung collector ng home credit ay maayos naman daw pakiusapan pero syempre pressure pa rin kasi 'di ba face to face na talaga. Pumunta sila sa bahay at minsan nakakahiya kasi lalo-lalo pag mga chismosa yung kapitbahay. Kaya mas maganda talaga magbayad on time. May mga case na kahit maliit lang daw yung balance like 5,000, bumibisita talaga sila. May isang borrower pa nga sa Reddit na nagsabi na nag-home visit talaga sila agad after isang linggo lang na overdue. Yes, mabilis silang kumilos kaya kung may loan ka sa home credit, siguraduhin mong updated ka sa bayad mo kasi nga malaki yung chance na merong door-to-door collection. And then, number 2, yung bill is. Yung bill is naman ay marami ding mga borrowers ang nag-share online ng after ilang buwan na overdue pero buwan yun ha, nagpadala ng collector. May mga nagsabi na magkano lang yung overdue nila pero inabot ng 1 buwan, 2 buwan, merong nag-home visit na daw sa kanila. At yung collector behavior naman daw ay may mga nagsasabi na
By call muna daw, tinatawagan si borrower. May mga nagte-text na nag-schedule ng home visit, usually third-party collection agency. Pero usually, yung third-party collection agency na yung pumupunta. So, pressure din lalo na kung hindi ka handa, no? So, take note, kahit installment shopping lang yan at maliit ang balance, kapag overdue ng ilang buwan, di ba, pwede ka nilang bisitahin. And okay lang naman yung ganun, basta maayos sila pakiusapan at yun nga, meron silang dalang ID at hindi ka nila ihaharas pagka andyan sila sa bahay nyo. So, minsan naman ang ginagawa lang nila ay ibibigay sa'yo yung letter. At number 3, yung Digido. So, mix ang reviews dito ha. May mga nagsasabi na nagpapadala sila ng field officer kapag matagal at malaki ng utang. Pero yung Digido, wala na sa Google Play Store ngayon ha. Pero may mga iba naman na nagsabing puro text at email lang. So, technically, hindi lahat nakaka-experience. Pero, dapat ka pa rin maging handa ha kasi may chance na may pumunta kapag matagal kang hindi nagbayad. Pero good thing na rin, wala na ito ngayon sa Google Play Store at sa App Store. Pero malay mo, di ba, biglang babalik na naman. Ang pang-apat nga, yung Tonic Bank Personal Loan. May mga borrowers na nag-confirm na kapag 1 month or more than 1 month na overdue yung loan mo, ay nag-schedule na daw talaga ng home visit ang collectors nila. So, hindi sila kasing aggressive ng ibang mga apps, pero pressure pa rin kasi alam mong pwede silang pumunta or anytime may pupunta sa bahay nyo para maningil ng utang. Diba? And then, next, number 5 natin, yung Maya Personal Loan. Via AMG Collection daw ito. May mga nagsasabi ng kanilang experience na usually, ang collection ng Maya ay dumadaan sa AMG Collection Agency, lalong-lalo kung ilang buwan na nag-past due yung loan mo sa kanila. And maraming borrowers ang nakatanggap ng text na nagsasagawa daw ng home visit kapag hindi pa rin magbayad si borrower. Pero may mga nagsabi din na minsan bluff lang or hindi naman daw talaga nila ginagawa. Minsan naman talagang may pumupunta. Kaya sa tingin ko, depende siguro kung gaano kalaki at kung gaano katagal yung utang mo sa kanila, 'di ba? So syempre kung malaki yung inutang mo tapos past due ng 2 months, 3 months, baka magpapadala talaga sila ng ng kanilang collector. And syempre, number 6, yung kasyalo. Bago kayo kabahan, gusto ko kayong bigyan ng importanteng tips lang. Una, know your rights. Collectors must always show ID and authorization. Bawal silang mangharas, manakot, o ipahiya ka sa kapitbahay. Number 2, document everything. Kung may pumunta, i-record mo para may proof ka kung meron silang violation. At number 3, stay calm lang. Huwag magpanik kung may dumating, 'di ba, na collector. Kausapin sila ng maayos at kung wala kang pambayad agad, edi makipag-negotiate ka na lang din sa kanila. And number 4 nga, i-report natin yung abusive collectors. Pwede kang mag-report sa SEC, BSP, sa NPC, or sa DTI, depende kung anong klaseng lender. And then, yun nga, plan ahead. Kung may mga loan ka sa iba't ibang mga loan apps na nabanggit natin, siguraduhin mo mga ka-interview na may strategy ka para hindi ka umabot sa home visit. Dapat meron tayong nakalaan or alam natin na meron tayong pambayad. Ayan lang mga ka-interview, nalaman nga natin kung alin yung mga loan apps at financing companies ang kilalang gumagawa ng home visit kapag overdue ang loan. At ang pinaka-common nga yung home credit at bill is may chance din si Digido, Tonic, Maya, Kasyalo. Again, hindi ito para takutin kayo ha, kundi para maging aware din tayo at maging handa kayo ha kung sakaling mangutang kayo sa mga apps na ito. At gusto ko lang din i-highlight, lahat ng mga info na na-share ko today ay based mismo sa mga borrowers' experiences na nakita natin sa Reddit, sa Facebook at sa ibang mga social media platform na mga nag-share ng kanilang experiences. Kaya, totoong karanasan ito ng mga tao na kasubok na. Kaya sana mga ka-interview, kung nakatulong yung video na ito sa inyo, please don't forget nga to like, share, and subscribe, and click din the bell icon dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin. Regarding nga sa mga pautangan online, yung mga legit at hindi legit, nagpapautang online. So again, this is Gia of Interview at laging paalala, ingat sa utang, at alamin palagi ang karapatan mo bilang isang borrower. See you sa next video. Bye!